So for today's video mga mare, eto samahan niyo ako at magpapalit tayo ngayon ng bedsheet dito sa ating higaan. Alam niyo naman na mas masarap matulog kapag malinis at mas mabango yung higaan natin. Alam niyo ba mga mi, itong bedsheet na lagi kong ginagamit, sobrang tagal na to sa akin, pero tingnan niyo naman hanggang ngayon ay sobrang ganda pa rin niya. Hindi man lang siya numipis at kumupas yung kulay mga mare, kung ano siya nung binili ko, ganun pa rin siya hanggang ngayon, o diba? Bali dalawa nga pala yung ganito kong bedsheet mga mare, ito nga pala ay nulukot, nukusot at sobrang ganda talaga ng bedsheet na to. Medyo pricey lang talaga siya kung bibilhin, pero news ko, napaka worth it naman niya kasi sobrang tagal mo siyang magamit. Naalala ko pa nga, binili ko nga pala to, kakasimula ko lang talaga mag-vlog mga mare. O diba, ilang taon na din kasi nag-start nga akong mag-vlog year 2022. Siguro binili ko to mga year 2023, ganun. At ito nga, pagkatapos ko nga pala ang maglagay ng bedsheet, nagpalit na nga rin pala ako ng mga punda, tapos magpapalit na rin ako ng mga kumot dahil maglalaban na naman kami ngayong Sabado. Buti na nga lang talaga sa mga oras na yan ay tulog na tulog nga si Katalaya, kaya ito nakakagalaw nga ako ng maayos. Minsan kasi may time talaga na lagi siyang nagpapakarga, kaya sa isip ko parang gusto ko na siyang bilhan ng duyan. Mas mahaba kasi ang tulog ng bata mga mare kapag nasa duyan nga siya nakalagay. So ito na nga, dahil may ubo nga pala si Katalaya ngayon, kaya napag-usapan namin ni Mr. na hindi muna ako pupunta sa tindahan namin. Bali yung ubo naman niya ngayon medyo okay na at hindi na nga pala gaya nung dati, dahil ngayon meron na nga pala siyang iniinom na gamot. Kaya naman napag-usapan talaga naming dalawa ni Mr. na hindi muna ako pupunta sa tindahan namin at dito muna ako sa bahay. Hintayin ko muna na mag 1 month muna siya mga mare, tapos mapavaccine na namin siya para sa ganun pwede ko na siyang ilabas. Kasi naman Diyos ko, nakaka-stress din talaga mga mare kapag merong nararamdaman yung mga anak natin. Anyway, pagkatapos ko nga palang mag-asikaso dyan sa higaan namin at habang tulog pa nga si Katalaya, eto nagtutupi na naman ako nitong mga labahan namin. Naku, kailangan na talaga tong tupiin mga mare kasi malapit na naman yung Sabado at maglalaban na naman kami, pero hindi pa kami nakapagtupi. Hindi na nga mawalan-wala ng mga tupiin dito sa may sofa namin mga mare. Lagi na lang talagang may tupiin dito. Paano kasi pagkatapos magsampay at matuyo, hindi kasi natutupi agad sa sobrang daming ginagawa, o diba? Pero syempre, proud ako sa sarili ko mga mare kasi kahit sobrang dami kong ginagawa sa araw, ay nagagampanan ko naman yung pagiging isang ina ko. Plus, isa pang content creator ang Maring Alma ninyo, o diba? Asan pa kayo dyan? Na kahit sobrang busy ko, ay nagagawa ko pa rin yung mag-vlog mga mare. Hindi pwedeng wala tayong vlog. May nabasa nga ako sa comment section, paano ko daw nakayanan lahat yung mag-aalaga ng 4 na anak, tapos nagba-vlog pa ako. Plus may newborn pa, plus meron pang inaasikasong tindahan. Syempre naman mga may, walang hindi kakayanin ng isang ina. Eto nga kinabukasan mga mare, ayan pinapaarawan ko nga itong si Katalaya at mga bandang alas 7 pa nga ito ng umaga. Bali nakadiaper lang talaga siya sa mga oras na yan para sa ganun maramdaman talaga niya yung sikat ng araw. Nasa 10 minutes ko nga lang pala siyang pinapainitan mga mare at pagkatapos pumasok na nga rin pala kami dito sa loob ng bahay. Sa ngayon hindi ko muna siya pinapaliguan dahil meron pa nga siyang kaunting ubo, saka na lang siguro kapag gumaling na talaga yung ubo niya. Binihisan ko na nga rin pala siya dyan. Pagkatapos nito ay papaliguan ko na nga rin pala itong si Samantha. Grabe, wala na talagang katapusan ang gawain ng isang nanay. O siya mga mi, at hanggang dito na lang. Maraming salamat na naman sa inyong panunood. God bless you all.